Sumainyo ang kapayapaan Pasasalamat. kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na tapat, wagas at marapat. Hindi nagmamaliw, hindi lumilipas, hindi kukupas ang kanyang pagmamahal. Noon, ngayon at kailanman, kapangyarihan niya ay di mamamatay. Halina kayo mga mahal at siya'y pagtiwalaan. Lubos niyong tanggapin sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang nangungusap ang mahal na Kura Paroko, kung inyong pinanto na unawaan ang kanyang mensahe, sadyang mahirap pakibakahan ang lumbay kapag ika'y nasa pagkatao. Yaon ang patutuong tao ay tao. Ngunit nang dahil sa Panginoon at sa pagtanggap ng pag-aatas at pagtalima, kailangan pagsumikapan itong mapagtagumpayan. At yaon ang hindi nababatid ng marami, kapag dumarata lang lumbay, halimbawa ay pagmamahal sa isang anak, pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapatid, kapatid sa laman. Mahirap pakibakahan kung ang espiritu mo ay hindi mo pangingibabawan. Hindi mo pananaigin sa iyong katauhan. Kaya't halina kayo mga minamahal. Hilingin niyo sa Ama, patuloy siyang manguna sa bawat isa. Hilingin ng tao na siya'y mapagharian. Hilingin ng lahat, kayong lahat ay mapagharian na ganap. Sapagkat yaon nga ang sinasabing marupok ang tao, mahina, at ang karupukan at kahinaan ay walang dilit ibang pagkukuhanan niyan, kundi ang Ama. Subalit sa dakong isipan, kapag siya ang tinanggap na ganap, tulad ng kaganapan, may tinig na sa kanya ay nangungusap na nasaan siya. Yaon ang espiritu na nagpapatotoong buhay. Nasasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Makinig ka lamang, suriin mo lamang ang nag-uutos sa iyo, nag-aatas sa iyo, nagsasambit sa iyo, upang hindi ka maligaw, hindi ka magkasala sa dinikdikta ng isip mo. Sapagkat kung papaanong isinisilid ng Ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu ang kabutihan sa tao, nasa isip ginagamit at ang isip ang gagamitin, gayon din ang udyok ng masamang espiritu. Hindi sa bibig niya dinadaan at hindi rin sa kamay, kundi sa isip din nangingibaba. Kaya't ang nasa espiritu at espiritu ng katotohanan ng taglay, marunong sumuri ng mga pumapasok sa kanilang isip. Tinatantong maigi, sapagkat pinababatid ng Espiritu Santo ang kanyang gawa at ang gawa ng masama. Pinababatid ng Espiritu Santo ang marapat at di dapat. Kaya matutong magnilay, matutong magbulay, matutong magsuri, matuto sa lahat ng sandali. Sapagkat ang Ama ay banal at ang Ama ay kabanalan. Ang salita niya ay buhay at salita niya ay banal. Kaya't madali mong masuri kung anong espiritu ang nagdidikta sa iyong kaisipan. Madali mong matanto kung ano ang pumapasok sa iyo, kung ito'y mula sa mabuti o mula sa masama. Mahirap
ang magpataliba kapag bilang tao ka. Subalit madaling mag-atas at tumalima ang Ama, yamang siya ang totoo. Mahirap naman na sumunod ang mga anak niyang inaatasan, kundi siya mismo ang ganap pa sa kanila. Sapagkat saan mang gawain, hindi pare-parehas ang isip at damdamin ng mga tagasunod, ng mga tagapakinig, at ng mga tumatanggap. Mayroong ganitong gusto nila, labag naman sa kalooban ng iba. Mayroong gumugusto sa gayon, may gumugusto sa ganito. Kaya't papaano ikay nakagitna sa bawat isa. Hindi ka maaring kumabig sa isa at itulak mo ang isa, kundi parehas mo silang hawakan at higpitan. At yaon ang nais ng Ama. Wala kang tulak kabigin, kundi magpantay lamang. Wala kang sisiraan at wala ka namang papanigan. Kailangan ang dalawang panig na ito, hambing sa haligi, hindi maaring mabuhay ang isa at matibay ang isa. Kailangan parehas mong patatagin niyaan. Hindi maaring ikaw na nasa gitna ang tumulak sa isa at kumabig sa isa, kundi parehas mo silang kabigin at parehas mo silang ipiling. Yaon ang Ama. Kaya't kung papaano ang pamamagitan niya at ang kadakilaan niya ang pinangunguna at pinagahari, ituturo naman sa mga tumutupad at tumatalimang totoo ang tama at marapat kung paano ang pakikitungo, kung paano ang pakikiisa, at kung paano ang pagsunod nang ayon sa Kanya at di ayon sa sarili, nang ayon sa kalooban niya at di ayon sa kalooban ng tao, nang ayon sa Kanyang gawa at di ayon sa gawa ng tao sa lupa, at ayon sa Kanyang kagustuhan at di ayon sa kagustuhan ng sinuman. Kaya't ito ang mahirap tantuin ng marami, sapagkat iba't iba ng panukala ang tao, iba't iba ng adhika, iba't iba ng salita. Subalit, kung ang lahat sa kabila ng magkakaiba man, yamang iisa ang sinusundan at nag-iisa sila sa pagsunod, nagkamali man ang isa, kapag nasuri niyang mali niya, tinanggap niya, maaring makabawi siyang maidiretso niya. Subalit, nasabi mang tagasunod, lingkod at tagasunod, hindi pa rin ito lubos makasusunod ng totoo sa Ama kapag ang pinangibabaw yaong kagustuhan nila. At yaon ang nais ng Ama, anak, ka ba niyang nakasumpong sa Kanya? At napanghawakan mo ba ang Kanyang salita? Sa tuwing na yaon ang gunitain mo nang hindi ka mahirapan at masakitan, nang hindi ka malumbay at magulumihanan, nang hindi ka panghinaan ng loob at magupo ng iyong kalooban, nang hindi ka matakot at mag-alala sa iyong isipan, na roon ay ito ang sinisiksik sa iyo. Kaya nga, may banal na salita, banal na buhay, banal na nabuhay, binuhay ng Ama dahil sa Kanyang Espiritu. Kaya nawa, mga minamahal, mga buhay nawa na lubos at ganap, yaong salita sa inyo upang matantunin yung lubos. Mahirap kung kayo ang lalagay sa kalalagayan ng mga nagpapakatotoo. Kaya't kayo rin ay matututong umunawa kung tunay na kayo rin nga ay nasa Amang dakila. Kaya't kung sa una man ay hindi nakaunawa nang dahil tumanggap ka na, ikay nabuksan ng pangunawa at nakatalim at sumunod ka. At yaon ang layo ng Ama. Sa iyong walang pangunawa, magkaroon ito ng unawa. Sa iyong kawalan ng pagtanggap, matuto kang tumanggap. Sa iyong kawalan ng pag-asa, mabuhay ang pag-asa. At sa iyong kawalan ng pagmamahal, matutunan mong mahalin ang iyong kapwa. Yaon ang Ama, gayon siya. Kaya't ang layo niya
ay ibigay ang tunay na marapat na halimbawa, kaya't ibinaba sa pagkakatawang tao ang Espiritu Santo upang patotohanan niyang siya'y totoo, siya'y dapat, siya'y marapat, siya'y tapat, siya sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Iba ang pagpapatupad sa kagustuhan ng panglupa. Halimbawa ay sa tahanan. Ang pagdidisiplina mo sa mga anak mo'y ganito. May kanya-kanyang pagdidisiplina ang kapwa may pamilya. Kaya't kung ano ang disiplina niya sa kanyang pamilya ay hindi maaring tularan mo kung gayon ang gusto nila. Ngunit, hindi lahat ng nagdesisyon sa buhay ng tao ay natama lahat. Subalit ang Ama, lahat ng plano niya at desisyon sa tao ay tama lahat. Kaya't kapag siya ang naging hari ng mga hari at tunay na naghari, walang planong mali. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pinakamahirap pakibakahan ang lumbay ng nagmamahal. Subalit ito ang sa tuwing nararanasan ng Ama, ang malumbay siya sa mga mahal niya, sapagkat ang kinalulumbay niya, bakit hindi niyo ko ganang masunod, mga anak ko? Bakit hindi niyo ganang maunawaan ang layon ko sa inyo? Bakit hindi niyo ganang magustuhan ang mga kagustuhan ko na tama tumpak para sa buhay niyo? Bakit hindi niyo ganang loobing ako ang manguna sa bawat isa? Kaya nga, kung papaano may lumbay ang tao, na nadarama niya mahirap ang malumbay, pinararanas lamang sa iyo, anak niyang nalulumbay, kung paano kahirap ang labanan ng lumbay. Subalit dahil makapangyarihan at tapat ang Ama, hindi siya nadadaig ng lumbay niya para parusahan ang mga nagpapakasakit sa kapwa na mga anak niyang minamahal niya. Hindi niya pinatitigib ng pait at galit ang kanyang pagmamahal upang lahat ay mapatawad niya. Kaya't siya'y kaiba sa tao. Malaki ang kaibahan. Kaya naman, ikaw na sumusunod at gumugusto sa Kanya, dahil nakilala mo na siya, nadama mo siya, inaalam mo ngayon kung ano makalulugod sa Kanya sa mga gawa mo. At yaon ang patotoo na nadarama mo siya at kinikilala. Yamang ikaw ay sumasamba sa Kanya sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi ka makatwiran, hindi ka madahilan, hindi ka mawawalan ng mga mabubuting panukala. Hindi lamang sa iyo, kundi pati maging sa kapwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Kaya, kapag nasuri mo bilang isang lingkod na mali ang naging inasal mo, tunay ngang masasabi mong patawad po. Ngunit paano ang mga patuloy na naglilingkod na hindi nila nasusuri ang mali? Yaon naman ang ayaw na ayaw ng Ama. Sapagkat huwag kang manatilit manahan sa kagustuhan mo, anak ko, sapagkat iba ako, banal ako. Buhay bang Ama? Kaya naman ang pagkabanal niya, kung aalamin ng lahat at tinutularan, sila rin ang magiging masaya, maligaya, payapa, at kasiya-siya ang lahat ng araw nila. Bakit? Sapagkat hindi makapanaig yaong hindi dapat sa puso mo, hindi makapangibabaw yaong hindi marapat sa isip mo, sapagkat may nagdidiktang totoo sa iyo, may nagtuturong ganap at nagpapakatotoo sa iyo bilang kanyang anak. Walang dilit iba, Amang walang hanggan, ikaw ang aking buhay. Yaon ang marapat sinasambit at pinababatid sa lahat, sapagkat ang Ama ay Diyos ng lahat. Nagkarameneyahanam,
Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag hindi mo pa dinanas ang magmahal sa isang anak, gaano man ang sabihin ng kapwa mo tao, hindi mo mararamdaman ang pagmamahal ng isang anak at pagmamahal sa anak. Subalit, kapag hindi mo man kaano-ano at natutunan mong mahalin bilang anak, hindi na kailangang ipaliwanag sa iyo ng kapwa mo yan. Sapagkat ikaw mismo ang magpapatuto, alam ko na, masarap magmahal sa anak at mahirap. Bakit? Masarap dahil nararamdaman mong pagmamahal. Mahirap sapagkat ayaw mo silang nahihirapan. Kapag hindi mo pa nararanasan ang magturo para sa mahirap, hindi mo kayang ipaliwanag yan. Sapagkat ang alam mo'y puro magaan. Ang nararanasan mo'y puro gaan. Subalit kapag naranasan mo ang hirap, may tuturo mo sa kapwa mo kung paano ang pinakikibakahan mo ng hirap dahil dinanas mo na yaon. Kapag ika'y nagdanas ng kawalan, maiuunawa mo sa kapwa mo para masabi mong magbata ka sa kawalan mo. Ngunit kapag hindi mo ito dinanas, hindi mo madarama ang mga kapwa mong nawawalan sapagkat sila'y hinang-hina na ang kalooban. Kaya't madaling sambitin, mahirap gawin. Ngunit ang wika ng Ama, lahat kayo mga anak ko, dinanas nyong dinaranas na ito, alam ko ng lahat. Di nyo man sa akin gawing hinaing. Sapagkat kilala ko kayo, nakikita ko kayo, nadarama ko kayo, nababasa ko laman ang isip nyo, kilalang kilala ko mula buto, lamad, ugat, balat, laman, taba ninyo. Batid ko kung ilan ang sapin-sapin nito. Kaya't kung papaano ang Ama ay kaiba sa tao. Kaya't ang wika na ya ay ganito, mga anak na totoo, hinaing nyo at daing ay kay inam nyong pakinggan, para bagang kay dali ninyong sambitin, at kay hirap ko namang ibigay. Subalit ang hinaingkot daing sa inyo'y hindi ko man lang masilayan, kung paano nyo ito pa rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, kanya-kanyang talinot, kanya-kanyang kaisipan, kanya-kanyang kalakasan, kanya-kanyang katatagan, kanya-kanyang kaalaman, kanya-kanyang kakayahan. Subalit pakatandaan ninyo, ang iisang magbibigay ng lakas, kakayahan, talino, pagmamahal, pag-ibig na walang hanggan, iisa lamang, Diyos, Ama, mapagmahal. Kaya't ang lahat ng wala sa tao, humiling kayong marapat, Ama ang maglalaga. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi mo makikita ang lasa sa isang mangga kung matamis siya kapag ito ay binuksan mo. Sapagkat kung minsan kay ganda ng kulay niya, dilaw na, at para bagang kay tamis kung iyong pagmasdan. Subalit nang ito'y balatan mo at tikmay maasim pala. Subalit ang Ama, panglabas at pangloob ninyo'y batin niya ang lasa nyo. Kaya't kaiba siyang sumuri sa tao. Kaya't ang wika niya, mga anak ko, ipasuri niyong lubos ang katapatan nyo at do'y kapag nakita ko, malulugod ako sa inyo. Kaya't kung papaano nalulugod ako, di bagat kasiya-siya dulot ko. Kaya't kung dinadali sa ikuman kayo, tandaan ninyo sakit at dusay di malalasap nyo, sapagkat ang kagaanan ng loob nyong ako'y naroroon, hindi ko kailanman paninimdimin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
purihin ang Ama. May natutunan po ako doon sa pakikinig ko kay Among, sa totoo lamang po. Binalik ang istorya ng ako ay nagsisimula pa lang. Naranasan ko yung dinanas niya na yun. Pinagkalooban ako ng atas at pag-aatas, Oktubre. 2 linggo bago ko pa yun tinanggap, kaya naging Oktubre 27, sapagkat hindi ako agad tumanggap. Hindi ko kayang tanggapin, ayaw ko pa noon. Subalit malakas ang panawagan, di ko na matutulan. Kaya tiyong petsang yaon, doon na ako tumanggap. At tiyong pala ay talagang yun ang takda, sapagkat yun ang petsa para ako ay bahagi ng lubos. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, magkakasakit ang tatay ko. Mula sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre na pinakita ng Diyos kung papaano siya ang pinaglilingkuran ko. Namamangha, nahihiwagaan ako sa mga natutupad na gaganap, kaya ako nagtiwalang siya, sapagkat ako'y hindi ko kaya yaon. Ang mga nilalabas ng bibig ko at ang mga nangyayari. Subalit dumating ang pagsubok sa akin na Oktubre 30. Sapagkat dispiras ng piyesta po dito noon, kasalukuyang kami nagkakaluto sapagkat naghahanda pa ako noon. At 31, pasalamat, bagong taon. Ang tatay ko ay bigla na lamang tinatawag ako ni Inda ko na nakabara ang buong dugo. Nang wika sa akin dumugo ang kanyang bituka. Di ko alam ang gagawin ko bilang tao. Ang sabi ko, Panginoon, bakit mo ako sinubukan ng ganito? Bakit di mo pagalingin ngayon ang tatay ko? Kung tunay na ikaw pinaglilingkuran ko, bakit ganito? Wala akong malay gawin sapagkat nataranta ako bilang tao. Kaya, ang humarap noon, yung hipag ko. Samantalang ako'y nasa kwarto, nanginginig ang katawan ko noon, pinanaig ang pagkatao ko. Subalit nang dumatal ang Espiritu, na sinabi sa akin, anak, ano't natitigatig ka't nababahala? Ano't ang takot bilang tao ang nasa sayo? Sulong gawin mo ay ganito, ganito. At doon ay nakahinga ng maluwag ang aking tatang. At sabi ko, dali na sa ospital. At sumama ako noon. Ngunit pagdating doon, ang daming suri-suri. Ang binabahagi sa akin ng Espiritu ay pasaksakan ko ng dugo. Pasaksakan ko ng dextrose. Subalit ang daming tanong. Ang sabi ko, bakit inuuna nyo pa ang interview? Gawin nyo na yung first aid bago ang lahat ng tanong. Ba't daw marunong pa ako? Dami ko pong dinanas. Kaya't sabi ng Espiritu, anak, iwanan mo na ang mga kapatid mo at sulong, ikay umuwi na sa inyo. Pinabaon po sa akin yung pinubaran ng aking tatang at sabi niya bubuhayin pa niya ang tatay ko at pakikita siya ng hiwaga. Pinagtiwalaan ko po yaon. Umuwi ako, ngunit tawag sa mga kapatid hanggang sa siyempre po, magbabagong taon, nakakumpanya siya. Ang sabi ko, Panginoon, kasaklap naman ang bagong taon namin. At doon kami lahat, magkakapatid na bagong taon sa ospital, na parang ayoko na. Sabi ko, bakit ganyan? Ginagamit
mo ako, bakit ganun? Marami akong tanong. Hanggang sa sinabi ng tatang ko, gusto ko paglabas natin, paglabas ko dito, dalhin niyo ako doon sa simbahan ng pagkabuhay. Kasi napakita sa akin ng Panginoon, niyak ako. Sapagkat walang kamalayan ng mga tao, dahil kasalukuyan po noon, na may mga tao, siyempre po, may mga bisita. Pumasok ako sa banyo, pinuksan ko ang shower, para kunwari naliligo ako, at walang kumatok sa akin makaistorbo. Doon ako nakaluhod. Sinabi ko, Diyos ko, patatagin mo ako, pag mong panaigin ang pagkatao ko, sapagkat hindi ko kaya na marinig sa kapwa ko. Demonyo talaga pinaglilingkuran yan. Ba't ang tatang niya? Hindi niya napagaling. Ganito. Hindi ko kaya, Panginoon. Sabi ko po, hanggang sa biglang di ko po mawari kung ano yung pumasok sa aking katawan at biglang lumiksit, tumatag ako, tumapang ako, at nangusap siya sa akin, ganito. Tumatawag naman sila sa akin bago po yung magbagong taon. Ate, magpa-reserve daw kami ng dugo, ganito. Tama na ang 2 sa 2 lang. Sapat na yaon, sabi sa akin. Naglalaban po ang aking isip noon. Gusto kong sundin ang nag-aatas sa akin. Gusto kong sundin ang sinasabi ng tao. Saan ako lalagay, sabi ko. Ang hirap pala, Panginoon, ang hirap. Paano ko mapapatotohanan ito salita mo? At paano kung may mangyari sa tatang ko at sisisihin ako dahil pinasunod ko ito? Ayokong sisihin ako ng mga kapatid ko at masabi nilang nagmagaling ka kasi nagmarunong. Tingnan mo. Kaya sabi ko, Diyos ko, bahala ka na kung anong kalooban mo. Bigla pong dumatal at tandaan mo, anak, kung anong tinuran ko sa iyo na 2 bag lamang ng dugo, yun lang ang matasaksak sa kanya. Pagpunta ko po doon, sabi, hindi na daw, kailangan tama na 2. Buhay po ba ang Diyos? Doon ako nagtibay. Subalit di pa rin po doon natapos ang aking kalbaryo, ang aking pagsubok. Nailabas siya. Nakasuporta na kailangan. Nakaoras yung kanyang gamot. Nakaoras yung pagkain. Subalit, sadyang ganyan po, tukso sa akin. Hindi makasunod. Pinauwi ko ang kapatid kong si Bunso para siyang mag-alaga at nung panahon po na yun, naghahanap buhay pa ako, kalinsabay ng paghahanap buhay ko ay naglilingkod ako. At para matupad ko ang paglilingkod ko, kay inda ko po inatas, binindisyonan siya, sabi ng Espiritu, siyang babasbasan para siyang tumupad sa aking gampanin, para sa mga anak ko, para sa ganito ko. Nawa po ako sa kanya dahil di ko naman po matutulan yung mga dumarating na tao. Nag-iiba katawan ko, iba po ang dinadatal sa akin. Kaya kinausap ko si Bunso na umuwi mo na, siyang mag-alaga at kawawa naman ka ako si Inda. Ganito. Hanggang sa umuwi nga po siya. Ngunit sadyang ganyan. Ang tao ay napakahirap sumunod sa mga bawal tukso. Na doon po, sabi ko, paano ko pa susunodin ang tao? Mismo magulang ko, ayaw po. Sabi ko, ayoko na. Ang hirap po. Napakahirap. Subalit, ang katuparan na yaon, nag-usap kami magkapatid, si kapatid na Maria, kapatid na pupuyat si Inda, kasi si tatang ganito, pwede ba ako diyan muna sa inyo? At
sinabi po ng Espiritu, ganito, Constancia, magdaramdam ka ba kung di kita pagbibigyan? Paano kung takda na ng tatay mo? Ang lahat ay may takda. Anak, hindi ngayon di kita pinagbigyan sa hiling mo, binigyan kita. Pinagbigyan kita. Pinagaling ko muna siya. Ngunit ano baga ang gusto mo, anak? Kailangan kita. Huwag kang patangay sa damdamin mo bilang tao. Mahirap po. At noong araw na yon, anak nila kapatid na Maria siya, ng tura ng banal na espiritu sa 3 buwan, tandaan mo, Pilar David Arceo, patatatagin kita sa 3 buwan na pinahiram ko, babawiin ko na siya. December, January, February, March 17 po. Nag-3 buwan. Naganap. Katatapos ko lamang po ng misyon, kauwi ng mga tao, naglinis ng katawan, nananalangin, at pinakita, nakaburo lang aking tatang dito sa pwesto na ito, ng garahe. Kaya doon ko siya pinalagay. Nang sabi sa akin, takda na anak, patatagin mo ang loob mo, palakasin mo ang loob mo, sapagkat ako'y kasama mo. Kahihiga ko pa lamang, kumakatok na ang kapatid ko. Ate, yun na po. Sapagkat nasa kila kapatid na Maria siya, na nung araw na yun nagpapalipat na daw, ngunit ang sabi ko, wag muna, sabi ko, kasi kawawa naman si Inda na pupuyat. Ngunit, nung mangusap po sa akin, gabi na, hindi ko po alam na magkakagano na yung takda na yon, na sinabi niyang takda na. Patotoo lamang po na hindi pinababatid ng ama kung anong oras. Hindi niya pababatid diyan. Hanggang sa mainit pa siya, nakakarinig pa, gumaganyan pa siya. Hingi ako ng lakas sa ama. Nakausap ko siya. At binulungan ko siya. Hawak ko yung kamay niya. Kung naririnig mo ako, pisilin mo ang kamay ko. Sabi ko sa kanya, hingi kita ng tawad sa ama. At tanggapin mo siyang bukal na bukal sa puso mo. Magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo mula pagkabata mo. At tatanggapin ka ng ama sa kaharian niya. Pinisil niya po ang kamay ko. At pagkatapos ay unti-unti nang lumuhab. Doon na naganap. Ako lang po at si kapatid na Maria noon. Kapatid na Doni, wala yung mga kapatid ko na yan. Ang isa ay nasa Batangas, ang isa ay nasa Manila, ang dalawa ay nasa Manila. Mahirap po. Bakit binabahagi ito sa inyo? Sapagkat kung ano nararamdaman ni Father Pete, naramdaman ko po yun. Subalit sadyang ganyan, kailangan patatagin, patibayin ang loob, sapagkat hindi mo mapagtatagumpayan yaong paglilingkod kapag pinanaig ang pagkatao. Kaya't di namin alam kung paano sasabihin sa aking Inda, kung paano na, hanggang sa umasok ako sa aking kwarto at tinaas ko ang kamay at sinabi ko, Ama, maghari ka. Buhayin mo ang loob ko, pati isip ko, magawa ko ang dapat. At huwag ako magulumihanan, panaigin mo ang espiritu mo. Yun po, nakapag-desisyon ako, natawagan ko lahat ng mga kapatid ko, nakalmante lang kayo, ganito, 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 ganito. At
Nautusan ko na po sila kung saan kukuha, kung papaano, bahala na kayo, ganito, ganyan. Hanggang sa binigay ang kalakasan, katatagan, at ginhawa ng kalooban. Gayon po palang Diyos. Sabi ni kapatid na Gloria, malungkot kayo, sabi niya. At ngayon, di ko po kayo pinalungkot na muli, kundi nais ko lamang pong sabihin sa inyo, yan ang buhay ng tao. Gaano man ang naging kasalanan ng kapwa mo tao, kapag ang Diyos na ang naghari sa iyo, papasok at papasok, mabubuhay at mabubuhay pa rin ang pagmamahal na iyan sa iyo. At yaon ang habili ng Ama. Mabuhay ang pagmamahal ninyo sa puso. Mabuhay ang pananalig nyo sa isip. Huwag sa bibig, huwag sa nguso, kundi sa puso at sa isip. Sapagkat ang Ama ang katatagan, ang Ama ang buhay, ang Ama ang lahat. At di natapos ang dagok na yaon, sapagkat dumating na naman ang panibago. Ngunit, tulad ni Among na habang nangungusap po siya kanina, nangungusap ang Espiritu, kaya't sinabi po sa kanya, tapos nagpa-bless siya, hinawakan niya ang kamay ko at ginanyan. Sabi ko, sino ako para mag-bless sa kanya, Ama? Subalit salamat po sa pagtitiwala niya bilang ako ay ginagamit mo rin. Maraming salamat po sa iyo, Ama. At ang pagsubok kong dagok na yaon ay nagbigay galak sa lumbay na dulot. Sapagkat na makita ko po ang apo ko na nagsiserve na rin sa Panginoon. Buhay ang Diyos. Sapagkat siya ang pangalawang dagok ko na pinatotohanan ng Ama kapag mabubuhay pa. Yun ang sinabi niya sa akin nang mamatay ang tatang ko. Anak, kung hindi ba kita nga pagbigyan ngayon, magtatampo ka na? Kapag takda na ay ano pang gagawin ko? Ngunit kapag hindi pa, may pagkakalob ko pa ito na mamatay man ng tao. Naganap po ngayon sa aking apo, sapagkat siya'y tinaningan na, pinababantayan na anumang oras na mapatid ang kanyang hininga, nandoon na. Subalit, kanina po habang naglalakad siya, at kanina habang katabi siya ni Amo, sabi ko, purihin ka, Ama. Noon, sabi ko sa kanya, kasi nung buntis, nung nasa sinapupunan po siya, sabi ng mga kapatid ko, nang malaman nila na magkakaapo na ako, ano ang apo mo? Di magpapari. Sabi ko po, lalaki pala ang apo mo, apo natin. Sabi. Pero hindi ko pa po siya napapa-ultrasound. Yun po ang pinabatid sa akin, lalaki. Kaya niloko ko sila magpapare. Ngayon po lumalaki, habang lumalaki siya, hinahanap ko yung mag-serve siya. Minsan kinausap ko siya, Apo, gusto ko mag-serve ka sa simbahan. Ayoko, Mama, nahiya ako. Sabi niya, marami siyang reklamo, marami siyang dahilan. Subalit, hindi ko po alam, isang araw, nakikipag-seminar na palang apo ko. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang mensahe? Ang plano ng Diyos ay di natin plano. Hintayin natin ang plano niya ang maghari. Sapagkat may mithiin man tayo, kapag di niya ginusto, hindi natin makukuha at makikita. Ngunit kapag siya ang may plano, hindi man natin loobin at gustuhin, hindi man tayo maghirap ang loob at kaisipan, mapapakita niya sa atin kung ano ang magandang plano niya. At siyaon po ang tunay na kalooban ng Ama. Kaya't kung lahat lamang ay totoong mabubuksan ang pananampalataya at pananalig, tunay nga, hindi ka pala matitigid ng pait para lasapin mo ang hirap ng loob, ang sakit ng dibdib, kundi lahat palanayaan ang magpapagaan at magbibigay kalunasan
walang dilit iba ang Diyos na tinatawagan, Diyos na buhay. At sa bawat kaganapan na yaon, masasabi mong, kung hindi naganap sa akin, ano ngayon ang aking ihahalimbawa sa aking kapwa. At yaon ang patutuo ng Ama, kung hindi niya pinatupad sa pagmamahal niya sa anak na bugtong at nahirapan ang kanyang loob sa pagpapasakit ng mga anak niyang minamahal sa anak niyang binaba at pinatugot niya at sinabi niyang, tumigil ka na anak at pinahirapan ka lang pala. Sino kaya ang nakatubos? Mayroon kaya? At pag nilayan niyo ngayon mga mahal ko, bakit may pinatatatag, pinatitibay ang loob ang Ama upang maging isang tunay na marapat na tumupad at sumunod at maging tunay na halimbawa ng kanyang mga anak sa lupa. Nais mo bang maging isang tunay na halimbawa? Mapalad ka, sapagkat ang di mo kaya ay makakaya mo, ang di mo alam ay paaalam sa'yo, ang hindi mo magawa ay magagawa mo, sapagkat tinanggap mo ang magpapalakas at magbibigay lakas sa'yo. Ya'y walang dilit iba, Diyos na totoo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano man ang plano niya, pinagkakatiwala ko ng lahat. Sapagkat ang wika nga, kung hindi mo man dinanas ang mga dinaranas mo ngayon, subalit niloob ng Amang danasin mo, at habang dinaranas mo, siya ang kaakibat at kasama mo, at tunay na siyang tinanggap at pinahalagahan mo, patototohanan niya sa iyo, hindi ka masasakitan sapagkat siya ang suma sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nagtitiwala ako't naniniwala sa Ama, malalagpasan ni Amon ang dinaranas niya. Sapagkat gayon lamang, pinabatid na sa Kanya ang lahat ay may hangganan at sa Kanyang pangangaral ay ito ay niluluwal kung papaano siya nangangaral kapag may patay para sa mga naiwan. Gayon din itatala ng Ama sa isip at damdamin niya ang mga inaaral niyang iyaon upang yaon ang magpatibay at magpatatag. Ganyan ang mga lingkod. Sapagkat oras na naisip mo yaong sinabi mo, mahihiya ka sa sarili mo. Oras na inalam mo ang mali mo at nakita mo ang pagkakamali mo at di mo nasunod, konsensya mo yan. Kaya't ang Ama siyang tunay na tanggapin, maituturo niyang lahat ang tama at dapat. At siyaon ang pawang katotohanan, sapagkat ang Ama ang katotohanan at buhay at ang Ama ang lahat. Kaya't kung tunay na siya na, walang hindi magaganap, walang hindi matutupad sa tama, tumpak, dapat niyang dinalaan sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang perfect. Gaano man kaganda ang pagmamahala ninyo, mag-asawa, mga anak mo, walang perfect. Sapagkat, kung dumatal ang takda na magpamilya sila, at ang kinalakihan ng naging pamilya nila ay kaiba ng pinalaki sa inyo, diyan ngayon papasok yung magkakaibang ugali at pakikitungo. Kaya kung hindi ka marunong sa kalooban ng Ama, mahihirapan kang ikaw na nagdadala niya. Bakit? Sapagkat ang mga magulang, pasanin nilang mga anak nila hanggang kaapu-apuhan, tulad ng ginagawa ng Ama na pinapasan niya lahat ang mga anak niya. Kaya nga, ito ngayon ang pinupundasyon at pinatitibay ng Ama sa kalooban at kaisipan ng mga anak niya. Upang mabatid mo ang lahat kung paano ka makitungo at paano ka tumanggap. Sapagkat ang minahal ng anak mo'y mamahalin mo, ang minahal ng apo mo'y mamahalin mo, ang minahal ng kapatid mo ay mamahalin mo. Sapagkat kapwa kayo nagmamahalan. Ngunit kung ang minamahal mo lamang ay ang mahal mo, hindi ka totoo nagmamahal. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga minamahal,
katotohanan ang aking tinuran. Ngunit sinong magpapatotoo nito? At sino ang tatanggap ng katotohanan? Walang dilit iba, kundi ang tunay na totoo at siyang nagpapatotoo na yaon ang gusto ng Ama, yaon ang nais niya, yaon ang layo niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Noong nasa Japan po, na nagtungo kami sa mga home for the aged. Habang ako'y naroroon, nangungusap ang Espiritu. Hospital po iyon ng mga matatanda na. Nang sabi nga niya sa akin, anak, ano pang silbi saysay ng buhay ng matanda? Kung ganito na lamang, nagkaanak siya, nagkapamilya, ngunit hindi silang nag-aaruga sapagkat wala silang oras, abalang-abala sa lahat. Kawawang nagsilang, walang nagpahalaga, kundi ibang tao pa. Alin kaya ang mas maganda, anak? Ang nagkaanak o wala? Kung nagkaanak ka man at ganito, anong saya't ligaya? Mabuti pang wala. Sabi ko, paano po? Yan ang katotohanan, anak, na kapag nanaigang salapi sa tao, itatakwil ang lahat, makuha lamang ang ganang kanyang gusto. Kakalimutan ng lahat, mapanaig lamang ang kanyang kalooban, sapagkat kung saan nasa ng puso niya, nandoon ang isip niya. Itaga mo yan sa bato, anak. Kayo po mismo magpapatotoo niyan, kung totoo sinabi ng Espiritu. Kayo mismo magpapatotoo niyan, kung ito'y katang-isip lamang. Sapagkat, oo, binabayaran nila eka, hospital, nurse, doktor, ngunit nasaan ang pagmamahal? Kaya't, ba't po nangusap yaon? Ba't nangusap ang Espiritu? Mayroong isang matanda doon. Sigaw na sigaw. Kasi Hapon ang salita. Japanese words. Japanese language. Sino makakaintindi? Kundi kapwa niyang Hapon. Ang sabi, anak, bakit nagkaganyan siya? Tinatapon niya lahat sapagkat di siya maunawaan. Ako lang, anak, ang nakakaunawa sa kanya. Hindi bagay at pagkain na nakangkailangan niya. Pagmamahal ng mga anak niya. Buhay ba, Ama? At yaon ako, anak. Yaon ako, anak. Hindi ko kailangan ng bagay at di ko kailangan ang anuman sapagkat hindi ko yan nakakailanganin. Gayon din ang isang matandang niya ang nagsusumigaw. Sapagkat aanhin niya yung masarap na hinahain. Hindi niya masabi sapagkat wala sila roon. Bakit siya nagwawala? Ang paningin nila ay kay Lucrecia. Ngunit hindi niya mabukas sa puso niya at isip kung ano ang gusto niya sabihin dahil wala ang mga dapat niyang pagsabihan. Ganyan ang tao. Katakataka ba kung minsan, bakit mayroong hindi makapagsalita ng tama? Dahil sa kanyang kapwa. Ngunit ang Ama, nauunawaan niya lahat ang kanyang mga anak. Kaya kung sa kanya lalapit, at tunay na siyang dudulugan at tatanggapin, walang baliw. Sapagkat sa kanya kaiiyak,
Sa Kanya ka lalapit, magsusumbong ka sa lahat ng pinagdaranan mo. At siya lang ang tapat na nakikinig sa'yo, tapat na nagsusumamo sa'yo, at tapat na nagmamahal sa'yo, na lahat ng nasa puso mo'y alam niyang lahat ito. Kaya, kapag siya'y nasumpungan mo na, kapag siya'y tinanggap mo na, mas mimithiin mo ang mag-isa kang dumulog ng mag-isa kang mag-isa at walang makakita sa'yo. Sapagkat, batid mo siya'y nakikita ka, naririnig ka, kaya't hindi mo gagawin ang abla, 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 na ang katwiran at dahilan, nilalabas ko lang ang damdamin ko. Ngunit sinong nakakaunawa sa iyo? Lahat ba ng pinagsasabihan mo'y mauunawaan ka? Hindi. Kaya nagaganap ngayon ang istorya na sa halip na kumaunti ang problema, lumaki, lumago dahil sa walang isip na mga tao. Ngunit at pasubali, kung lahat lang ng tao'y may pandama sa kapwa-tao, may pagmamahal sa kapwa-tao, walang lalawak ng hidwaan at maghihiwalay, magkakalayo ang bawat isa. Sapagkat magdadamahan, may mga taong ang alam lang nila ay kanila, ang sa kapwa nila ay di nila alam. Nadarama lang nila ang damdamin nila, ngunit ang damdamin ng kapwa nila ay di dinadama. Iniisip lamang nila ang kanilang, ngunit ang para sa kapwa nila ay walang pakialam sila. Ngunit ang Ama, lahat ng anak niya, pinahahalagahan niya. At yaon ang nais ng Ama, na makawangis ng ugali niya, sapagkat kung gayon ang gagawin, tunay na walang magmamasakit at mananakit, kundi lahat magmamalasakit. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At tumpak at tama yung ginawa ng doktor na yon sa ibang bansa. Hindi siya sa larangan ng salapi nakuha. Yaon ang patutong nais ng Ama. Sapagkat ang dinaman niya yung hirap ng matanda, hindi niya hinanap ang salaping ibabayad. Sapagkat alam niya sa kanyang edad na yaon, ang hiwagat himala na lang ng Ama ang dapat na hintayin. At yaon ang sinasabi ng Ama, na kung magdidesisyon kayo, yaong tama't tumpak at marapat. Kung makabubuhay din nyo, ngunit kung makapagpapasakit bago mamatay, puro hirap at sakit ng bulsa, walang kwenta. Ngunit bakit di maunawaan ang lahat ito? Bakit hindi matanggap ng lahat ito? Sapagkat makitid ang pangunawa. Ngunit hindi ibig sabihin huwag kang maniwala sa doktor sapagkat ang doktor ay ginamit din ng Ama. Kundi ang sinasabi, kung alam mong di tama, huwag mong gawin, huwag mong sabihin. Kung nararapat at dapat, top din gawin kung buhay ang ipapalit. Buhay ba nga Ama? Pawang katotohanan mga mahal, kaya't may Diyos Espiritu upang magturo ng tama at marapat, ngunit lahat ng tinuturuan, hindi lahat ay tatanggap. Ngunit lahat ng tinuturuan ay hindi lahat makikinabang. Ngunit hindi lahat ng tinuturuan ay tunay na magagalak, sapagkat hindi lahat ay nakakaunawa. Subalit ang Ama, unawang-unawa niya ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya naman, nang dahil sa kanyang wagas at tapat na pagmamahal, walang tugot, walang likat pa rin siyang naghahandog, nag-aalay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kahanga-hanga at dapat parangal at papurihan yung mga tapat sa kanilang kapwa at di sa salapi sila naghahangad. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos?
Pumisan sa palabra de honor, nagmamali at naliligaw ang tao. Sa prinsipyo, maraming nalugmok sa kasalanan. May prinsipyong mali, may prinsipyong tama. May prinsipyong pinaninindigan ng kanyang sarili para lamang maitanghal ang sarili. Subalit, kung ang prinsipyo mo'y ama, wala kang ikamamali. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa'yo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga minamahal, masarap maglingkod. Lalo't higit kung nasa loob. Masarap makitungo. Lalo't higit kung matapat. Masarap kumain. Lalo't higit kung nalalasap. Masarap ang lahat kung ang Diyos Ama ang tinanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Habang may pinagdaraanan ka, huwag lilimutin may Diyos Ama. Habang tumataah ka sa bato at may tinik pa, huwag kang hiwalay sa mga pangaral niya. Habang ika'y tumatanggap, tandaan mo, lalong lumalakas, sumisiglat, nagliliwanag ka, sapagkat ito ang kalasag mo at muong, yung mga banal na aral niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Kung may lumbay, may galak. Kung may dilim, may liwanag. Kung may hirap, may ginhawa. Kung may pait, may tamis. At sa tuwing ay tandaan nyo, ang lahat na ito'y pinagtugma at pinagtaliwas ng Ama upang doon kung papaano gumawa siya, makita ng mga anak na kumikilala. At sa bawat kaganapan na ipatupad niya,
kapag nakapagtanto ka bilang anak niyang tumanggap sa Kanya, masasabi mo pang parangal at papuri sa iyo, Ama, salamat sa lahat ng pinagdaraanan ko. Sapagkat kung hindi nga ganito, paano kung makikita ang pagtubos mo, ang pagkalinga at pagmamahal mo, at paano kung madarama buhay ka sa buhay ko? Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na po. Mga kapatirang Divine Mercy, buhay ba ang Diyos?